magpapatuloy lamang po tayo sa John chapter 5. Dahil yun po yung ating naging topic o naging pag-aaral noong nakaraang linggo. Kung saan ang ating pong kapatid na Kuya Verlin ay pinaunahan ng pag-aaral patungkol po sa pagpapagaling ng ating Panginoong Jesucristo sa isang paralitiko doon po sa Bethsaida o sa Bethesda. So dahil po dito, kung natatandaan nyo po, ang pangyayaring ito ay ginawa ng ating Panginoong Jesucristo sa araw ng pamamahinga. So, di ba po? Doon sa Bethesda, isang pool, tapos meron po doon mga nakapalibot na mga may sakit. At pinuntahan o kinausap ng ating Panginoong Jesucristo itong isang lalaking paralitiko na napakatagal ng panahon na nandoon sa ganong kalagayan. At sinabi ng ating Panginoong Jesucristo, tumayo ka. Diba? Magaling ka, binitbit ang kanyang higaan at siya ay umalis sa lugar na yun. Tapos nakita siya ngayon. Nakita siya ng mga grupong sa mga religious leaders, mga Pariseo, ng mga leader ng mga Hudyo. At tinanong itong paralitiko, bakit mo bit-bit-bit-bit yung higaan mo? Di mo ba alam na araw ng pamamahinga ngayon? Labagyan sa ating batas o labagyan sa kautusan ni Moises. Kaya ang sabi ng paralitiko, sinabi po sa akin noong tao na yon, nung nagpagaling sa akin, tumayo ako, bitbitin ko yung aking higaan. Ayun, tapos tinanong ng mga religious leaders, sino itong taong ito? At nung muling makita ng paralitiko ang ating Panginoong Jesucristo, pumunta siya, sinabi niya sa mga leader, si Jesus po ang nagpagaling sa akin. So doon po tayo natapos doon sa nakaraan linggo. Kaya magpapatuloy po tayo sa chapter 5 verse 16 hanggang sa mga sumusunod. So basahin muna po natin yung first 16 to 18. Ang sabi po dito, dahil dito si Jesus ay sinumulang usigin ng mga pinuno ng mga Hudyo sapagkat ginawa niya ito sa araw ng pamamahinga. Ngunit sinabi sa kanila ni Jesus, ang aking Ama ay patuloy sa kanyang gawain hanggang ngayon at gayon din ako. Lalo namang pinagsikapan ng mga Hudyo na ipapatay siya, sapagkat hindi lamang niya nilabag ang batas tungkol sa araw ng pamamahinga, sinasabi pa niyang ang Diyos ang kanyang Ama, at sa gayon ay ipinapantay ang kanyang sarili sa Diyos. So sa verse 16 to 18, makikita po natin Jesus defends His Sabbath action. So, ipinaliwanag niya, bakit niya ito ginawa? Ang sabi po dito, sa verse 17, ngunit sinabi sa kanila ni Jesus, ang aking Ama ay patuloy sa kanyang gawain hanggang ngayon at gayon din ako. Kung ang Diyos Ama ay hindi humihinto sa paggawa, gayon din ang Diyos Anak. So Jesus was identifying himself with God as his Father. So dito lalo nagpintig yung tenga ng mga relihiyosong grupo kasi hindi lamang sa kanilang paningin, hindi lamang nilabag ng ating Panginoong Jesucristo yung batas tungkol sa araw ng pamamahinga, kundi siya rin ipinapantay niya ang kanyang sarili sa Diyos. Ngunit totoo naman po, ito yung kapahayagan ng ating Panginoong Jesucristo na siya ay mula sa Diyos at siya ay ang anak ng Diyos. Kung ang Diyos ay hihinto sa paggawa, ang buong sanlilikha ay magugulo. Sa Genesis chapter 2 verse 2 po, sinasabi na ang Diyos ay nagpahinga sa ikapitong araw. Ngunit hindi po ito nangangahulugan na huminto sa paggawa.
ang Diyos. So, yung Genesis chapter 2 verse 2 lamang po na sinasabi sa ikapitong araw ay nagpahinga ang Diyos, ipinapakita lamang po nito o binibigyan ito ng importansya ang mga tao na magpahalaga sa araw ng pagpapahinga. Not exactly na sinasabi na ang Diyos ay tumitigol isang beses sa isang linggo para maging Diyos. Kasi kung ganun po ang mangyayari, magugulo po ang sanlilikha. So, katulad ng Diyos Ama na hindi tumitigil sa paggawa, ganun din po ang ginagawa ng ating Panginoong Hesukristo. Dahil ang Diyos Ama ay hindi po siya bounded ng batas. So, ganun din po ang ating Panginoong Hesukristo, hindi po siya saklaw ng batas. So, kung ang ating Diyos Ama na nasa langit ay patuloy sa paggawa, gayon din po ang sinasabi ng ating Panginoong Hesukristo bilang siya ay ang Diyos Anak. Hindi rin po siya humihinto sa paggawa at nais ipakita sa atin ng ating Panginoong Hesukristo na kung may pagkakataon tayo na gumawa ng mabuti, huwag po natin itong palagpasin kahit sa araw ng pamamahinga. Dahil bilang mga tagasunod ng ating Panginoong Hesukristo, bilang mga lingkod ng ating Panginoong Hesukristo, tayo rin po ay inaatasan na magpatuloy sa gawaing mabuti na naayon sa kalooban ng Ama. At dito po, sa sumunod na talata, sa verse 18, the religious leaders did not miss the fact that Jesus claimed to be equal with God. So, napansin kagad. Napansin kagad ng mga relihiyosong grupo kasi alam naman po natin, itong mga relihiyosong grupo, simula po nung sumikat na o nakikilala ng ating Panginoong Hesukristo dahil sa kanyang mga mahimalang ginagawa, patuloy nilang sinusundan, pinagmamasdan, inoobserbahan nila ang ating Panginoong Hesukristo sa kanyang mga ginagawa. At dito po sa sinabi ng ating Panginoong Hesukristo na ang aking Ama ay patuloy sa kanyang gawain hanggang ngayon at gayon din ako. Na-interpret nila, napansin nila na sa talatang ito, pinapantay ng ating Panginoong Hesukristo o pinapantay ni Jesus ang kanyang sarili sa Diyos. Kaya itong mga reliyosong leader na ito, galit na naman. Kaya lalo silang magsusumikap o lalo nilang pinagsikapan na mapapatay ang ating Panginoong Hesukristo. Dahil hindi lamang siya sumusunod sa batas ni Moises o sa kasulatan, gayon din, ipinapantay niya pa ang kanyang sarili sa Diyos o sa kanilang batas o sa kanilang paningin. Ang ating Panginoong Hesukristo ay nagkakasala ng blasphemy o yung pagsalangsang sa pangalan ng Diyos. Kasi hindi pa nauunawaan o ayaw unawain ng mga reliyosong grupo na ito yung claim, yung patotoo ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya sa mga sumunod na talata, patuloy na ipinapaliwanag ng ating Panginoong Hesukristo yung kanyang relasyon sa Diyos Ama. So, mababasa po natin yan sa mga verses 19 to 30 that Jesus explains His relationship to God the Father. Sa pagpapatuloy, ipinaliwanag ni Jesus sa mga religious leaders ang kanyang relasyon sa Diyos Ama. Sabi po sa verse 19 and 20, kaya't sinabi sa kanila ni Jesus, pakatandaan ninyo na walang magagawa ang anak sa kanyang sarili lamang. Ang nakikita niyang ginagawa ng Ama, ang siya lamang niyang ginagawa. Ang ginagawa ng Ama ay siya ring ginagawa ng anak. Sapagkat minamahal ng Ama ang anak at ipinapakita sa anak ang lahat ng ginagawa niya at higit pa sa mga ito ang gawang ipapakita sa kanya ng Ama upang kayo
ay mamangha. So ang gawain ng Diyos Anak ay siya ring gawain ng Diyos Ama. Hindi po. Ang gawain ng Diyos Anak ay siya ring gawain ng Diyos Ama. Ipaniliwanag ni Jesus na siya, ang Diyos Anak, ay hindi gumagawa sa kanyang sarili lamang. He was and fully submitted to the Father's will. Kaya binanggit niya po dito, pakatandaan ninyo na walang magagawa ang anak sa kanyang sarili lamang. Di ba po, naparito ang Diyos Anak dahil sa ayon sa kalooban ng Ama. Kaya simula no sa kanyang pagparito sa lupa hanggang sa kamatayan, katulad ng sinasabi ng salita ng Panginoon, sumunod ang ating Panginoong Hesukristo. Di ba po, nung siya ay nananalangin sa hardin ng Getsemani, wag ang kalooban ko ang mangyari, kundi ang kalooban mo, Ama. So simula nung sa kanyang pag-start ng kanyang ministry, siya ay fully submitted sa kalooban ng Ama. At lahat ng kanyang ginagawa, mga himala, lalo na po itong mga nasa unang pangyayari, kung saan ang ating Panginoon Jesucristo ay nagpagaling sa araw ng pamamahinga, ito ay nakaayon din sa kalooban ng Ama upang maipahayag kung sino ba talaga ang Panginoong Jesucristo. Jesus' work reflects the works of the Father. So kung ano po ang ginagawa ng Diyos Anak dito sa lupa, ang siya rin din pong kagustuhan o kalooban na naayon sa gawa ng ating Amang nasa langit. And the God the Son is the perfect representation of God the Father. So wala pang nakakita sa Diyos Ama. So ano ba talaga ang kanyang ginagawa? Ano ang kanyang kalooban? Ngunit nung buwaba ang ating Panginoong Hesukristo sa lupa, nalaman ng sanlibutan, mas nakita ng harapan ng sanlibutan kung sino ang Diyos Ama sa pamamagitan ng Diyos Anak. At ang relasyon ng Diyos Ama at Diyos Anak ay united by love. So yung kanilang relasyon, hindi ito bastang employee-employer, master and servant, kundi ito ay may pagkakaisa na kanilang pagkabanal, kanilang pagkadiyos, at ng kanilang pag-ibig. Sunod po, sa verse 21, sinabi po dito, kung paanong ibinangon ng Ama ang mga patay at binigyan sila ng buhay, gayon din naman binubuhay ng Anak ang sino mang nais niyang buhayin. So dito po sa mga sumunod na talata, ipinapakita lamang po dito yung kapangyarihan na iginawad ng Diyos Ama sa Diyos Anak nang siya ay pumarito sa lupa. Una po, the work of resurrection. Ginamit ni Jesus ang muling pagbibigay ng buhay bilang halimbawa na ang gawain ng Diyos Anak ay siya ring gawain ng Diyos Ama. Dito, ang Diyos Anak ay may kapangyarihan at otoridad na ibangon ang mga patay at bigyan sila ng buhay, katulad ng gawain ng Ama. Sa John chapter 1, verse 1, sinabi po nun, nang pasimula, naroon na ang salita. Ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. So, sumunod na talata, nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya at walang anumang nilikha ng hindi sa pamamagitan niya. Nasa kanya ang buhay
at ang buhay ay siyang ilaw ng katauhan. Ito po natin, nasa John chapter 1, verse 1, o sa unang kabanata ng John, ipinapakita na po na ang ating Ama, kasama ang anak, at sila ay nagkakaisa sa paglikha ng buong libutan, ng buong universe. So dito po, mas pinapakita rin po dito na ang ating Panginoong Hesukristo ay may otoridad nung siya ay bumaba dito sa lupa at nagkatawang tao, ay nandoon pa rin sa kanya ang kapangyarihan at otoridad na ibangon ang mga patay at bigyan sila ng buhay katulad ng gawain ng Diyos Ama. At alam po natin na ilan sa mga himala na ginawa ng ating Panginoong Hesukristo ay pagbibigay ng buhay sa mga kapatay, katulad ni Lazaro. Si Lazaro po ay ilang araw ng patay. Ngunit siya ay muling tinawag ng ating Panginoong Hesukristo at muling binigyan ng buhay. At sinabi ng ating Panginoong Hesukristo sa mga kapatid ni Lazaro, "Ako ang buhay at muling pagkabuhay." So dito po makikita po natin o patuloy nating nakikita sa kapahayagan ng ating Panginoong Hesukristo yung relasyon niya sa Diyos Ama at yun din po yung kanyang kapangyarihan bilang Diyos Anak. Sa verse 22, hindi humahatol kanino man ang Ama, sa halik ay ibinigay na niya sa anak ang buong kapangyarihang humatol upang maparangalan ng lahat ang anak tulad ng kanilang pagpaparangal sa Ama. Ang hindi nagpaparangal sa anak ay hindi nagpaparangal sa Ama na nagsugo sa akin. Sa verse 22 po, makikita po natin that Jesus will be the one to judge the world. Ito po, kung paan hindi humahatol kanino man ang Ama, sa halip ibinigay na niya sa anak ang buong kapangyarihang humatol. Na tinuturo din po sa atin ng salita ng Panginoon na pagdating ng araw ng Panginoon, tayong lahat ay haharap sa ating Panginoong Hesukristo at tayo po ay hahatulan. Yun po sa verse 23, sabi po, God the Father gave this work of judgment to the God the Son, so the people would honor Jesus as they should, and that they should honor the Son just as they honor the Father. So ibinigay ng Diyos Ama ang kapangyarihang humatol sa Diyos Anak, sabi po sa 23, upang maparangalan ang Diyos Anak. Nang katulad ng pagpaparangal ng mga tao sa Diyos Ama, ay gayon din parangalan nila ang Diyos Anak ng nararapat na pagpaparangal. Failing to honor God the Son means that it is impossible for one to also honor God the Father. So kung hindi po natin kinikilala ang Diyos Anak, ang ating Panginoong Hesukristo, malabo din pong makilala natin ang ating Diyos Ama. Kasi, nuulit ko po, Jesus Christ is the perfect representation of God the Father. So kung hindi mo kikilalanin ang Panginoong Hesukristo bilang iyong Diyos, lalong hindi mo makikilala ang Diyos Amang nasa langit sapagkat sila ay iisa. Sa verse 24, sabi po, "Pakatandaan ninyo, ang nakikinig sa aking salita at sumasampalataya sa nagsusugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Hindi na siya hahatulan, kundi nakatawid na siya sa buhay mula sa kamatayan." So, ang ating Panginoong Hesukristo ay binigyan ng kapangyarihan o nasa kanya ang kapangyarihan
na hatulan ang sanlibutan. Kaya sa pamamagitan rin po niya, maliligtas ang sanlibutan. Sabi ng ating Panginoong Hesukristo, ang nakikinig sa aking salita at sumasampalataya sa nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Sabi po sa John chapter 3 verse 16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya't ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So binibigyan din po ng diin dito ng ating Panginoong Hesukristo sa kanyang mga kausap na ang mga nakikinig sa kanya nakikinig sa kanyang salita at sumasampalataya sa nagsugo sa akin ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. So babalikan po natin yung relasyon ng Diyos Ama at Diyos Anak. Di ba po, ang sinasabi ng Diyos Anak ay siya ring sinasabi ng Diyos Ama. So kung ano ang ginagawa ng Diyos Ama, yun din ang ginagawa ng Diyos Anak. So kung ikaw ay nakikinig sa salita ng Ama, dapat ka makinig sa salita ng Anak. At kung ikaw ay sumasampalataya sa Diyos Ama, ngayon din dapat ikaw ay manampalataya sa Diyos Anak. At muli, ang ating Panginoong Hesukristo, ang perfect representation ng Diyos Ama dito sa lupa. Kaya tayong mga nandito sa lupa, dapat tayong maniwala sa salita at sumampalataya sa Panginoong Hesukristo sapagkat ang lahat ng sumampalataya sa Kanya ay may buhay na walang hanggan. Hindi na siya hahatulan kundi makakatawid na siya sa buhay mula kamatayan. Pakatandaan ninyo sa verse 25, pakatandaan ninyo na darating ang oras at ngayon na nga na maririnig ng mga patay ang tinig ng anak ng Diyos at sino mang nakikinig sa Kanya ay mabubuhay. So, meron po tayong dalawang pwedeng tingnan sa talatang ito, na maririnig ng mga patay ang Kanyang mga salita. Una po, yung mga spiritually dead. So, ito po yung kalagayan natin nung tayo po ay wala pang pagkakakilala sa ating Panginoong Hesukristo. Tayo ay mga patay. Yan sinabi ni Pablo. Noon din kayo ay mga patay dahil sa inyong mga kasalanan. So lahat ng tao ay patay spiritually dahil sa kasalanan. Ngunit ang Panginoong Hesukristo, ang salita ay nagkatawang tao. Iba po sa John chapter 1 na pinag-aralan natin, ang salita ay nagkatawang tao. Bumaba dito sa sanlibutan. Ipinahayag niya ang kanyang salita. At lahat po na nakarinig sa kanyang salita ay may buhay. Ganun po yung nangyari sa bawat isa sa atin na nandito ngayon, na nakarinig ng ebanghelyo ni Kristo, na sa kanyang mga salita ay may buhay. Pangalawa pong titingnan po natin, na pagdating ng pauling pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo, yung mga patay, yung mga nauna po sa atin, di ba sila po yung unang mabubuhay? Tama ba? Sila po yung mauna po sila sa atin bago po tayo dakitin dito. So, doon na tayo magkikita sa alapaap. So, makikita po natin na ang salita ng ating Panginoong Hesukristo ay may kapangyarihan sa buhay at sa kamatayan. Kaya totoo yung claim ng ating Panginoong Hesukristo na sinabi niya na ako ang buhay at muling pagkabuhay. Sa verse 26, kung paano ang Ama mismo ang pinagmumulaan ng buhay, gayon din naman ang anak na binigyan niya ng ganoong karapatan. Jesus has life in Himself. Kanina ko pa po ako paulit-ulit na sinasabi na ang ating Panginoong Hesukristo ay ang buhay at muling
pagkabuhay. Kaya napakaganda po dito sa mga talatang pinag-aaralan po natin kasi mismo ang Panginoong Hesukristo na po yung nagpapangaral kung sino siya. Kung ako po siguro yung nandoon, napakapalad ko kasi na face to face ko na nakikita yung naririnig yung pagpapatotoo ng ating Panginoong Hesukristo tungkol sa kanyang sarili. At yun din po, sumunod po sa verse 27 to 28, kung paanong ang Panginoong Hesukristo ay binigyan ng karapatan ng Diyos Ama na humatol sa sanlibutan. Ngayon din magbigay ng buhay at magligtas sa sanlibutan. Totoo pong mangyayari ang muling pagpaparito ng ating Panginoong Hesukristo upang hatulan ang buong sanlibutan. Sabi po dito, binigyan niya ang anak ng kapangyarihang humatol sapagkat siya ang anak ng tao. Huwag ninyo itong pagtakhan sapagkat darating ang oras na maririnig ng mga patay ang kanyang tinig at sila'y babangon. Lahat ng gumawa ng makabutihan ay babangon patungo sa buhay na walang hanggan at lahat ng gumawa ng kasamaan ay babangon patungo sa kaparusahan. So siya ang anak ng Diyos. Siya ang anak ng tao na may kapangyarihan na humatol sa sanlibutan. So dalawa po yung binanggit po dito ng ating Panginoong Hesukristo. Lahat ng gumawa ng kabutihan ay babangon patungo sa buhay na walang hanggan. At yung isa, lahat ng gumawa ng kasamaan ay babangon patungo sa kaparusahan. So totoo pong may buhay na walang hanggan. Mamimili ka lang kung saan mo to gustong ma-experience. Buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos Ama at ng ating Panginoong Kristo sa langit. O buhay na walang hanggan sa impyerno. Kasi kahit gusto mo lang mamatay doon sa impyerno, kung doon ka mapupunta, hindi ka mamamatay-matay. Panghabang buhay mo lang mararanasan. Ito. So, resurrection of life, or resurrection of life in the kingdom of our God the Father, and resurrection of condemnation. So tayo ay hahatulan base sa ating pananampalataya o kung paano tayo nabuhay dito. Sabi dito, ang gumawa ng kabutihan ay babangon sa buhay na walang hanggan. At ang gumawa ng kasamaan ay babangon patungo sa kaparusahan. So, tinuturo mo ng ating Panginoong Kristo na maliligtas tayo dahil sa ating mga mabubuting gawa? Hindi po. So, napakita lamang po dito, paano ba nagiging mabuti ang isang tao? Nagiging mabuti ang isang tao dahil sa ating Panginoong Hesukristo. So, kung ang isang tao sa kanyang pamumuhay, siya ay sumampalataya, ibinigay niya ang kanyang buhay sa Panginoong Hesukristo, tinanggap niya ang Panginoong Hesukristo bilang kanyang Panginoon at tagapagligtas, siya ay matatawag na mabuting tao. So, masasabi po natin na iyon yung pamantayan ng kabutihan ng isang tao. Kung ikaw ba ay may tunay at personal na relasyon sa ating Panginoong Hesukristo. Kung iyon ang meron ka, tunay at personal na relasyon sa ating Panginoong Hesukristo, ikaw ay mabuting tao at babangon ka patungo sa buhay na walang hanggan. At kung ikaw naman ay walang personal na relasyon sa ating Panginoong Hesukristo, ikaw ay matatag o ikaw ay mabibigyan ng label na masamang tao at ikaw ay patungo sa kaparusahan.
Muli po, itong talatang ito hindi po nagtuturo ng mabubuting gawa, kundi tinuturo po ng mga talatang ito sa verse 29 na ang pagiging mabuti ng isang tao ay nakabase pa rin sa ating Panginoong Hesukristo. So, yun po. Doon sa verses 19 to 20, nakita po natin yung relasyon ng ating Panginoong Hesukristo at yung kanyang kapangyarihan na mula din po sa Diyos Ama. So, magpapatuloy po ang pakikipag-usap ng ating Panginoong Hesukristo. So, binanggit niya na, ito ako ay galing sa Ama. Ito yung kapangyarihan ko na galing din sa Ama. Nagbanggit ang ating Panginoong Kristo dahil katulad ng iba, hindi sapat kay Jesus na sabihin niya ang mga ito tungkol sa Kanya. So, there had to be outside and independent witness. So, hindi sapat sa Panginoong Kristo na mga salita ko lang ang kininyo. Kaya nagbanggit pa siya ng mga witnesses, mga saksi. At yun po yung mababasa natin sa mga sumunod na talata. Ang mga saksi para kay Jesus. Kailangan may magpatotoo sa lahat ng kanyang mga sinabi. At sa mga sumunod na talata, binanggit ng ating Panginoon ang mga katiwa-tiwalang mga saksi na nagpapatotoo na siya at ang Ama ay iisa. So una po, the testimony of John the Baptist. Basa po natin yan sa John chapter 33 John chapter 5 verse 33 to 35. Excuse me lang po. So sa 33 to 35, mababasa po natin, sabi, nagpadala kayo ng mga sugo kay Juan at nagpatotoo siya tungkol sa katotohanan. Hindi sa kailangan ko ang patotoo ng tao, sinasabi ko lamang ito para maligtas kayo. Si Juan ay parang maningas na ilaw na nagliliwanag noon at kayo sandaling nasiyahan sa kanyang liwanag. So dito po, Jesus noted that the religious leaders ay kilala si John the Baptist. Kailangan nilang unawain at paniwalaan ang sinasabi ni Juan tungkol kay Jesus. So marami po sa kanila na ilang naniniwala na si John ay isang propeta o sugo ng Diyos. At ano po ba ang sabi ni John? Nung makita niya si Jesus, tingnan nyo, siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. So, maging si John, nung makita niya ang ating Panginoong Hesukristo, nakilala niya agad. Dahil si John ay sugo ng Diyos din, nakilala niya agad ang Panginoong Hesukristo bilang Diyos ng tagapagligtas ng sanlibutan. Kaya sinabi niya, tingnan nyo ang kordero ng Diyos na siya mag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. So, di ba, ganun na lamang yung patotoo ni John the Baptist patungkol sa ating Panginoong Hesukristo. Pangalawa po, the testimony of the works of Jesus. Sa 36, ngunit may patotoo tungkol sa akin na higit pa sa patotoo ni Juan. Ang mga gawang ipinapagawa sa akin ng Ama na siya ko namang ginaganap ang nagpapatotoo na ako ang sinugo ng Diyos Ama. So karamihan po sa mga himalang ginawa ng ating Panginoong Hesukristo ay simpleng pagmamamalasakit at habag na ginawa niya sa mga pangkaraniwang tao. Nagpapagaling ng mga may sakit,
papakain sa mga tao, nagtuturo sa mga tao. At kung mababasa, di ba po, mababasa po natin sa mga ebanghelyo na ang halos lahat ng nakakasama ng ating Panginoong Jesucristo ay mga normal, mga pangkaraniwang tao. Siya nga rin po ay nakikisalo sa mga makasalanan. So, yun po, yung mga bagay na ginagawa ng ating Panginoong Jesucristo, which is reflects din po kung sino ang Diyos Ama. Ang Diyos Ama ay mahabagin. Ang Diyos Ama ay puno ng compassion. Ang Diyos Ama ay puno ng malasakit sa kanyang buong nilikha. Kaya noong ating Panginoong Jesucristo, dahil yun din ang kanyang ginagawa nung siya ay nasa lupa, pagmamalasakit, pagpapakita ng habag sa lahat. Ngunit, ayaw paniwalaan ito ng mga Hudyo, ng mga reliyosong grupo, kasi hindi naman ito yung ina-expect nilang tagapagligtas. Ang gusto nilang patotoo tungkol sa isang gawa ng isang tagapagligtas ay yung pupuksain ng tagapagligtas yung mga bayan na nakasakop sa Israel. Palayain ang Israel. Sabi nga, ipinanganak sa kasilyo, nakasakay sa puting kabayo, parang ganon. Yung nakikita ng mga religious leaders na ginagawa. At kung iyon yung gagawin siguro ng ating Panginoong Jesucristo, baka maniwala itong mga tao. Pero, ano ba ang gawa ng Ama? Ano ba ang gawa ng anak? Pagmamalasakit at pagpapakita ng habag. Pagliligtas sa mga makasalanan. Kaya iyon yung patuloy na ginagawa ng Ama, ng anak. Kaya makikita po natin na sinabi dito ng ating Panginoong Jesucristo, mas may higit pa na patotoo kaysa patotoo ni Juan. Yung patotoo ng aking mga ginagawa. Sapagkat ang aking mga ginagawa ay ayon sa kalooban at gawain ng Diyos Ama. Pangatlo po, the testimony of the Father, ang patotoo ng Diyos Ama. Sabi po sa 37 hanggang 38, at ang Ama na nagsugo sa akin ay nagpapatotoo rin tungkol sa akin. Kailan may hindi ninyo narinig ang kanyang tinig, ni nakita man ang kanyang anyo. Hindi na natili sa inyong mga puso ang kanyang salita sapagkat hindi kayo sumasampalataya sa isinugo niya. So lahat ng ginawa at sinasabi ni Jesus ay nagpapatotoo. Ang nagpapatotoo nito ay ang Diyos Ama. So ito na po ulit yung dilemma, binanggit po ulit dito ng Panginoong Jesucristo. Yung problema, yung issue ng mga reliyosong leader po na ito. Kaya hindi sila naniniwala sa hindi nila naunawaan ang mga sinasabi na ito. Kaya hindi nila naririnig yung patotoo ng Ama kasi hindi sila naniniwala sa sinugo ng Ama. Di ba po? Binanggit po kanina na kung hindi mo kinikilala ang Diyos Anak, hindi mo rin makikilala ang Diyos Ama. Nagpapatotoo ang Diyos Ama sa kanila. Yan po yung susunod po natin na testimony na makikita. The testimony of the Scriptures. Sabi po sa 39, sinasaliksik ninyo ang kasulatan sa pag-aakalang doon ninyo matatagpuan ng buhay na walang hanggan. Ang kasulatan iyan ang nagpapatotoo tungkol sa akin. Po, itong mga reliyosong grupo, leader po na ito, kaya nga po sila naging leader, kaya sila naging pinuno ng kanilang grupo kasi matatalino sila. Nagsasaliksik sila ng kasulatan ng mga sinulat ni Moises. At alam po natin na ang mga sinulat ni Moises ay kinasihan ng Diyos.
So, ang lahat ng sinulat ng mga propeta ay galing sa Diyos. So, bakit ganun? Saliksik sila ng saliksik sa salita ng Diyos, pero hindi nila nauunawaan. Di ba po? Ang Diyos Ama na ang nagpapatotoo tungkol sa ating Panginoong Hesukristo, and then, ang mga isinulat ni Moises at ng mga propeta ang nagpapatotoo na tungkol sa ating Panginoong Hesukristo. Simula Genesis hanggang sa mga Ephesus hanggang Revelation, lahat ng buong aklat sa Biblia nagpapatungkol sa ating Panginoong Hesukristo. Pero, ayaw ng mga Hudyo maniwala. Itong mga leader na ito na maniwala, sabi, ngunit ayaw ninyong lumapit sa akin upang kayo ay magkaroon ng buhay. So, bakit? Bakit? Binanggit din po dito ng ating Panginoon sa Kristo kung bakit ayaw nilang maniwala. Sabi po sa verse 40 to 44, ngunit ayaw naman ninyong lumapit sa akin upang kayo'y magkaroon ng buhay. Hindi ako naghahangad ng parangal ng tao, subalit kilala ko kayo. Alam kong wala kayong pag-ibig sa Diyos. Naparito ako sa pangalan ng aking Ama, subalit ayaw ninyo ako tanggapin. Kung may ibang pumaparito sa Kanya sa sarili niyang pangalan, siya ay inyong tatanggapin. Paano kayo maniniwala sa akin kung ang hinahangad ninyo'y ang papuri ng isa't isa? Ulitin ko po, paano kayo maniniwala sa akin kung ang hinahangad ninyo ang papuri ng isa't isa at hindi ang papuri na nanggagaling sa iisang Diyos? So, itong mga religious leaders po nito ay blinded by pride. Kaya ayaw po nilang, kaya hindi nila maunawaan at ayaw nilang unawain yung sinasabi ng ating Panginoong Hesukristo. Una, di ba po, sabi ko kanina, itong mga reliyosong leader na to, matatalino. So baka ilan sa kanila mayayaman. So nakakaangat sila sa lipunan. Tapos biglang may papasok sa eksena, isang taga Nazareth. Ano yung tinuro sa atin tungkol sa Nazareth, di ba? Sabi ni Nathanael, may mabuti bang manggagaling sa Nazareth? Isang anak ng karpintero. So kung ito yung pagkakakilala nila sa ating Panginoong Kristo, bakit ako makikinig sa Kanya? Anong credibility ang meron siya para paniwalaan ko? Ako to. Ako to na nagsasaliksik ng kasulatan. Ako to na leader ng aming religious group. So ganun, yung paningin ng mga religious leaders na ito, kung bakit ayaw nilang tanggapin ng ating Panginoong Kristo, blinded sila ng pride nila. Ang gusto nila, sabi ng ating Panginoong Kristo dito, hinahangad ninyo'y papuri ng isa't isa at hindi ang papuri na nanggagaling sa Diyos. So ito, yung dahilan na sinabi ng ating Panginoong Kristo kung bakit hindi nila nauunawaan at ayaw nilang tanggapin yung sinasabi ng ating Panginoong Kristo kahit ilan na yung sinabi niya nagpapatotoo sa Kanya. Patotoo ni John the Baptist, isang propeta na kanilang nakita face to face. Di ba po? Patotoo ng kanyang mga ginawa na nakilala ng ating Panginoong Kristo bilang gumagawa ng mga himala, nagpapagaling ng mga may sakit. Pangatlo, patotoo ng Ama. Patotoo ng scriptures o ng kasulatan. Pero ayaw pa rin tanggapin ng mga kausap ng ating Panginoong Hesukristo. At panghuli po, dahil sila po ay natin expert sa pag-aaral ng mga kautusan ni Moises. Panghuling binanggit ng ating Panginoong Hesukristo, patotoo ni Moises. Sabi sa verse 45 hanggang 47, huwag ninyong isipin na ako ang magsasakdal laban sa inyo sa harapan ng Ama.
Si Moises na inaasahan ninyo ang siyang maghaharap ng paratang laban sa inyo. Talagang naniniwala kayo kay Moises, o kung talagang naniniwala kayo kay Moises, maniniwala din kayo sa akin, sapagkat sumulat siya tungkol sa akin. Ngunit kung hindi kayo naniniwala sa mga isinulat niya, paano kayo naniniwala sa mga sinasabi ko? So, sabi ko nga po, expert ito. Expert itong mga religious leaders na ito sa pag-aaral ng kasulatan. Kaya nga sila masyadong mahigpit sa sunod sa araw ng pamamahingi. Kasi ito sinabi sa kasulatan. Kaya binanggit ng ating Panginoon Kristo, hindi ang Diyos Ama ang siya magpaparatang sa inyo, magsasakdal sa inyo, kundi si Moises na sa inyong pinaniniwalaan. Kasi po, si Moises na mismo ang nagsusulat simula Genesis. Na si Moises, ang kanyang sinusulat ay papunta po, tumutukoy sa ating Panginoong Jesucristo. Marami po, yung inaaral ko po, ang daming verses na binanggi na halimbawa, na hinanap ko na pwede maging halimbawa na pinapatotohanan ng mga sulat ni Moises ang ating Panginoong Jesucristo. Pero isa lamang po yung aking babanggitin, na madalas din pong binabahagi sa Lord's Supper. Basahin po natin sa John chapter 3, verse 14. Sabi po dito, at kung paanong itinaas ni Moises ang tansong ahas doon sa ilang, gayon din naman kailangang itaas ang anak ng tao upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. So binanggit din dito ni John yung isang pangyayari sa lumang tipan o sa panahon ni Moises. Kung paano itinaas ni Moises ang tansong ahas doon sa ilang. Kailangang itaas ang anak ng tao upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya po, nasabi ng ating Panginoong Jesucristo, kung hindi kayo naniniwala kay Moises, hindi kayo maniniwala sa akin. Ang ganda po nung binanggit dito ng ating Panginoong Jesucristo, mas inilapit niya po yung kanyang pagpapaliwanag sa mga taong kausap niya. Bilang huling testimony o patotoo na sinabi niya. Siguro, hindi nyo maunawaan itong mga unang sinasabi ko na patotoo. Pero ito, mas maunawaan nyo to. Kasi si Moises to, na inyong pinaniniwalaan, na inyong ninuno. So, sabi niya nga po, kung talagang naniniwala kayo kay Moises, maniniwala din kayo sa akin sapagkat sumulat siya tungkol sa akin. At last verse, ngunit kung hindi kayo naniniwala sa mga sinusulat niya, paano kayo maniniwala sa mga sinasabi ko? Jesus did not call these religious leaders to a new or different faith. So, hindi na bago. Hindi ibang paniniwala yung itinuturo ng ating Panginoong Jesucristo. Ngunit sinasabi lamang ng ating Panginoong Jesucristo, maniwala ka kay Moises. Maniwala ka sa sinasabi ng kasulatan. Maniwala ka sa gawa ng Ama at sa gawa ko. Maniwala ka kay John the Baptist. Maniwala ka sa mga nagpapatotoo sa akin kung sino ba talaga ako. Iyon yung gustong ipunto ng ating Panginoong Jesucristo. Kasi hindi iba yung itinuturo noong lumang tipan sa itinuturo sa kanila noong panahon na iyon. Patungkol pa rin sa ipinangakong tagapagligtas. Iyon na nga lang, nasa harapan na nila, yung pinangakong tagapagligtas, ayaw pa rin nilang maniwala. Kaya ang ating Panginoong Jesucristo, patuloy niyang binibigyan ng diin kung bakit niya ginawa yung kanyang pagpapagaling sa araw ng pamamahinga. Sapagkat siya ay Diyos
na hindi saklaw ng batas ni Moises. Siya ay Diyos na hindi humihinto sa pagiging Diyos. Siya ay Diyos pang walang hanggan. Kung tinatanggihan nila ang patotoong ito, ibig sabihin lamang nun, wala po silang paniniwala sa ating Panginoong Hesukristo. At ngayon din po sa atin sa kasalukuyan, apakaraming patotoo na ang sinasabi po sa atin, na siyang inilalatag sa bawat isa sa atin. Maniwala ka sa Panginoong Hesukristo, ikaw ay maliligtas, pati na ang iyong sambahayan. Iyan na yung pinapakita sa atin. Iba po. So, yung evidence ng ating Panginoong Hesukristo ay Diyos na nagkatawang tao, siya ay namatay, inilibing at muling nabuhay. Patuloy na pinatotohanan, kahit nga ang science, pinatotohanan ang existence ng ating Panginoong Hesukristo. Diba? Kahit nga yung mga matatalinong tao, yung mga kilalang scientists ay naniniwala sa Panginoong Hesukristo. Diba? Ganyan din po tayo. Kailangan nating maniwala. Ipinapahayag na sa atin sa pamamagitan ng kanyang mga salita na maniwala ka sa Panginoong Hesukristo. Kasi yan yung kailangan sa ating mga buhay. Kasi ano yung sabi dito? Sa sinabi ng ating Panginoong Hesukristo, kung hindi kayo maniniwala sa aking mga salita at sa nagsugo sa akin, saan tayo patungo? Sa walang hanggang kamatayan. Kaya papuri po sa Panginoon kasi ipinapahayag sa atin ng kanyang mga salita ang katotohanan patungkol sa ating Panginoong Hesukristo na dapat paniwalaan ng bawat isa sa atin. Si Kristo ang Diyos, ang siyang ating manlilikha, ang Diyos sa simula pa man, ang Diyos na banal at dakila sa lahat, bumaba dito sa lupa, nagkatawang tao. Siya ay nakisalamuha sa lahat ng tao, maging sa mga makasalanan, o kilalang mga makasalanan, upang hindi hatulan, kundi iligtas ang sanlibutan. Siya ay namatay, inilibing, para mabayaran ang ating mga kasalanan ayon sa kasulatan. At siya ay muling nabuhay sa ikatlong araw. Iyan ang ebanghelyo na itinuturo sa atin ng salita ng Diyos. At ang ebanghelyong ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa ikaliligtas ng sanlibutan. Kaya paniwalaan po natin ang salita ng Diyos. Dahil sa salita ng Diyos ay may buhay na walang hanggan at ang ating kaligtasan. Salamat po sa ating Panginoon, kay Kristo lamang ang tingin. Magandang umaga po sa bawat isa.